Hello, good day. So, our topic for today is Chapter 1, yung overview of computers and programming. So, start tayo sa objective. So, after discussing this module, ito yung mga matututunan natin. So, first is yung computer system, yung simple program logic, yung mga steps involved sa ating program development cycle, yung pseudocode statement and yung mga flowchart symbols, yung paggamit natin na ng Sentinel value para makapag-end tayo ng program. Meron din, dito din yung programming and yung mga user environments. And last is yung evolution of our programming model. So, start tayo sa understanding computer system. So, dito, pag sinabi natin computer system, yun yung combination of all the components na required para makapag-process and makapag-store tayo ng data. So, yun yung ginagawa ni computer system. So, sa computer system, meron tayong tinatawag na hardware and software. So, kapag kay hardware, ayun yung mismong equipment na naka-associate siya dun sa ating computer. So, yung software naman, siya yung nagsasabi ng mga computer instructions doon sa ating hardware and kung ano yung gagawin ni hardware. So, dito sa software, meron tayong program. So, pag sinabi nating programs, meron tayong iba't ibang instruction depending kung ano yung sinulat or kung ano yung naka-code na gawin niya. So, meron din tayo sa software na application software. So, ang mga example naman nito is yung word processing natin, yung spreadsheets, yung payroll, and even yung inventory. Then, another part of software is yung ating mga system software. So, dito, ito yung mga OS natin or yung mga operating systems. So, yung pinaka-common is yung Windows, then meron din tayong Linux and yung Unix. So, ayan yung mga um, example ng part na operating system. So, computer hardware and software is meron siyang tatlo na major operations. So, ano-ano ba yung tatlong major operations na nakapaloob for hardware and software? So, ito yung IPO or yung input processing and output. So, pag sinabi nating input, ito yung mga data items na tulad ng mga text, number, images, and yung sound. So, yun yung mga input, yung mga data items natin. Then, yung nasa gitna is yung processing or dito naman, nakapaloob yung mga calculations and comparisons na nape-perform natin dun sa ating CPU or dun sa ating central processing unit. Then, after na ma-process or kapag done na yung pagpa-processing, yung last is yung output. So, sa output, ito na yung resulting information na ito na yung last part ng ating um, major operations ng computer hardware and software. So, ayun, yung tawag sa kanila is yung IPO or yung input, processing, and output. So, meron tayong mga programming languages. Ito is ginagamit natin siya para makapag-create tayo or makapagsulat tayo ng mga computer instructions. So, dito, meron tayong iba't ibang programming language na pwedeng gamitin. Pwede tayong mag-Visual Basic, pwede tayong mag-C Sharp, pwede tayong mag-C++, or pwede rin tayong mag-Java. So, depending sa kung ano yung nire-require na programming language na kailangan nating gamitin.
So, pag sinabi naman nating syntax, ito yung mga rules governing word usage and punctuation. So, um, next naman is yung ating computer memory. Sa computer memory, dito na i-store yung temporary na internal storage or yung dito nakalagay yung RAM or yung random access memory. So, siya is classified as volatile memory. So, ang ibig sabihin ng volatile memory, every time na ito-turn off natin yung computer or yung laptop natin is mawawala na yung temporary na storage doon sa ating RAM. So, every time na nag-off yung mga PC or laptop natin is mawawala na yung memory na nakapaloob sa kanya. So, ang tawag doon is yung volatile memory natin. So, pag sinabi naman natin yung non-volatile memory, ang ang ginagawa niya naman is meron siya na permanent storage doon sa ating device. So, unlike sa volatile memory na every time in-off is nawawala na yung nakasave. Kapag non-volatile naman yung memory, permanent na yung storage doon sa ating mga laptop or computer. So, pag sinabi natin na compiler or yung interpreter natin, ang ginagawa niya is trina-translate niya yung source code natin into machine language. So, ibig sabihin, tinatranslate niya yung sinusulat natin or yung kinocode natin into binary language so that maiintindihan siya ng computer. So, ang tawag doon is yung object code. Then, si compiler or interpreter is nag-check din siya for syntax error. So, ngayon punta tayo sa understanding simple program logic. So, yung pagka in-execute natin or kapag kaniran natin, yung input is, ang mangyayari, maa-accept siya. Then, after niya ma-accept, is mapaprocess na. Then, kapag ka okay yung pag-process sa kanya, if wala namang errors na na-encounter, magpo-proceed siya sa result na magiging pinaka-output. So, ayun yung IPO natin. So, una is input, i-accept niya muna. Then, after niya ma-accept is magpo-proceed siya sa process or yung pagpa-processing. Yun yung letter P dun sa IPO. Then, last is yung result na magiging output. So, yun yung O, yung output. So, yung mga programs natin na may syntax error is hindi niya may execute. So, kapag ka meron tayong mga errors, hindi tayo magkakaroon ng output kasi may kailangan pa tayong ayusin dun sa ating mga code. So, pagka sinabi namang ayan. Pagka sinabi namang logical errors, ito naman yung klase ng error natin na yung sa program logic natin, yung may mali or may incorrect output. So, yun naman yung ibig sabihin ng logical error. So, ang logic kasi ng computer program is meron siyang specific na sequence of instruction na kailangan naka-order para hindi siya magugulo and hindi mag-error um, yung mismong logic. So, yung variable, yung variable is ginagamit natin siya para makapag-store tayo ng mga named memory location para doon natin ilalagay yung mga values na kailangan nating ah kailangan natin sa code. So, yun yung paglalagyan ng mga um, value. So, meron tayong tinatawag na program development cycle or yung ating um,
cycle kung saan makikita natin and mas maiintindihan natin yung kung paano yung una and yung last step ng pag-maintain ng cycle ng program. So, yung pinakauna is yung understand the problem. So, kapag naintindihan na natin yung problem, tsaka tayo makakapag-proceed, which is yung pagpa-plan natin ng logic. So, kapag ka nakapagplano tayo ng logic, ibig sabihin, makakapag-jump na tayo para makapag-code tayo ng program. Then, habang nagko-code naman tayo ng program, 'di ba, gumagamit tayo ng mga software and kailangan natin ng compiler or ng interpreter para makapag-translate yung program natin into machine language. So, kapag iraran na natin yung program, magja-jump na tayo dito sa test ng program. So, dito, pag okay yung testing and wala tayong na-encounter na problem or mga error, ang next na mangyayari is yung ang paggawa natin ng program, ita-translate na natin siya into production. So, kapag na-up na siya for production, hindi pa doon natatapos yung cycle ng program, kailangan ma-maintain natin or i-maintain natin yung program. So, dito sa next page, ito yon yung program development cycle. So, dito tayo mag-i-start sa understand the problem, then yung pagpaplano nga ng logic, tapos isusulat natin yung code, then yung pag-convert and pag-translate ng code, tapos iti-test natin yung program, and if okay naman yung result and wala tayong na-encounter, next is yung pag-up into production. Then, next na, pag-up na ng production, pag okay na, kailangan i-maintain lang natin na maging okay lang program. So, ito yung program development cycle natin sa figure 1-1. So, understanding the problem, yung users or yung mga end user, sila yung mga nagsusulat or yung mga gumagawa ng program. Then, sa documentation naman, tandaan lang natin na ito yung mga supporting na paperworks para dun sa ating created or sa ating nagawang program. So, documentation yun. So, meron tayong tinatawag na planning, wait lang, planning the logic. So, dito, ang logic kasi is importante siya sa programming dahil siya yung parang pinaka-heart or center ng pagka nagko-code ka. So, meron tayo ditong mga common planning tools na pwede nating i-implement and magamit throughout the process. So, ito yung apat. Una is yung flowcharts. Familiar naman na tayo sa flowcharts and sa pseudocode. Then, yung dalawang klase pa ng chart is yung IPO charts or ito yung input, processing, and output charts na pwede nating magamit as planning tools. And yung TOE charts, ito naman is yung mga task, yung mga objects, and yung mga events na chart. So, ayan yung additional two na common planning tools na pwede nating magamit. So, IPO, yung input processing output, TOE, yung task, objects, and events. So, meron din tayong tinatawag na desk checking. So, dito, yung program logic natin sa paper, yun yung pinapractice muna natin bago natin siya actual or bago natin siya idiretso ng pag-code um, sa ng pang-code doon mismo sa application natin. So, ito yung ginagawa natin para less na yung mga may encounter natin na errors. So, dito meron tayong coding the program. So,
'di ba nga, madami tayong types ng programming languages. So, yung mga common naman dyan is yung C Sharp, Visual Basic, yung C++, and Java. So, pwede naman tayong pumili ng programming language based dun sa mga features na kaya nilang i-offer and based din dun sa capabilities ah, na babagay para dun sa gagawin natin na program. Tapos, ito yung mga software natin na nagta-translate dun sa program into machine language. So, meron tayong tinatawag na translator program. Ito yung compiler or interpreter. So, ang ginagawa niya is, yung pag nag-change yung programmer nung mga high-level na programming language into low-level machine language. Bale, siya yung nagta-translate or nagko-compile doon sa code and para um, ma-convert into a machine language. So, pag sinabi natin na syntax error, ang nangyayari dito, kaya nagkakagantong error tayo is yung pag-misuse natin dun sa programming language grammar rule. So, ibig sabihin may namali tayo or may mali tayong nagawa dun sa rules ng programming kaya siya nagkukos ng error. So, meron naman tayong mga available na corrected list para dun sa mga syntax error and pwede rin naman natin siyang i-search kung ano yung error na lumabas and i-search natin siya online kung bakit siya nagka-error and kung paano ma-resolve yung error. Um, ayun, after natin na maayos yung error, we need to recompile the code several times or until maging successful yung code natin and makapag-run tayo successfully. So, ito yung itsura sa figure 1-2, ito yung creating an executable program. So, yung unang mangyayari dyan is ito, yung write and correct the program code. Then, after is magko-compile siya ng program. So, kapag yung code natin, habang kino-compile is nagkaroon ng syntax error, ang mangyayari is ililist niya yung syntax error messages. So, lalabas yun dun sa babang part kung ano yung error and anong line number yung error. If naman wala naman siyang na-encounter na error habang nagko-compile yung program, is magpo-proceed siya sa pag-execute nung program. So, after nun is magpo-proceed na siya doon sa pinaka-output. So, ito yung itsura ng executable program. Next naman is yung pag-test naman natin sa program. So, meron tayong tinatawag na logical error. So, these are the results when syntactically correct statement, pero kapag kayong meron lang dong isa na mali or yung current context na nagamit is nabaliktad, nakaka-cause siya ng logical error. So, ayun naman yung definition for logical error. So, yung test, ito yung pag-execute natin ng program um, with the help of some sample data para malaman natin if yung mga results are correct or uh, kung tama ba yung way ng paggamit natin dun sa logic in terms of the program. Pagka sinabi naman nating debugging, so pag nagde-debugging tayo, ito yung
paghanap natin and pag-correct natin doon sa program error. So, 'di ba kadalasan pag nagko-code, pag may error tayo, sasabihin, ay, kailangan mo pang i-debug yung code mo kasi may error pa. So, yun, kailangan nating hanapin kung ano yung nagko-cause ng error and kailangan nating i-correct para mag-run yung ating code. So, yung mga programs, kailangan ma-test siya with many sets of data para malaman natin na reliable siya. So, meron tayong tinatawag na conversion. So, sa conversion naman, ito naman yung ginagawa niya lang is yung ginawa natin na program or na system is i-convert niya into a new set of program na naka-align para naman sa organization. So, kino-convert niya lang yung system program for the use of the organization. Kapag sinabi naman natin maintenance, in terms of program, ang ginagawa niya is yung yung mga changes after the program is ini-implement natin into production. So, 'di ba, minsan kung mapapansin nyo sa mga applications like common kasi sa GCash ganun, 'di ba minsan si system maintenance sila. So, ibig sabihin nun yung mga yung GCash, yung sa backend nila is nag um, gumagawa sila ng mga changes and ini-improve nila yung GCash application kaya nagkakaroon ng maintenance or ng downtime. Then after nila ma-update is pinuput nila into production kaya nagiging okay na yung GCash after natin makapag-update sa Play Store or sa App Store, 'di ba? So yun yung example for maintenance. So, ito yung sa pseudocode statement and flowchart symbols. Familiar naman na kayo about dito, pero i-refresh ko na lang na yung pseudocode natin, these are the English-like representation of logical step, yung pagkakasunod-sunod na step para para ma-solve yung problem. Then, meron din tayong tinatawag na flowchart. So, kapag ka-flowchart naman, ito yung mga merong visual shapes or meron tayong mga pictorial representation dun sa ating mga logical steps na pwede nating gamitin para makapag-solve tayo ng problem. So, ito yon yung example ng pseudocode. So, yung una is nag-start siya. Then, input my number. Yung input my number is, nakuha natin yan kasi sa pseudocode, kailangan nating i-represent yung number doubling problem. So, dahil number yung kailangan, ilagay natin sa input, yung kung ano yung number or yung my number. Then, next naman is, iset natin yung answer equals dun sa my number na input natin, then, di ba naka-doubling? So, ibig sabihin, naka-times 2. So, lagay natin multiplied by 2. So, yung output nun is yung my answer. Then, tsaka mag-i-stop. So, if mapapansin natin, humingi muna siya ng input, then, yung set my answer, ito yung process niya. So, gumamit siya ng my answer is equals to my number multiplied by 2. Then, yung output is yung my answer. Tapos, tsaka mag-i-stop yung code natin. So, dito, meron tayong beginning statement like yung start and yung uh, ending statement or yung terminator natin na stop.
or end. Yan yung mga makikita natin sa beginning and ending statement for pseudocode, start, stop, or end. Ito yung sa flowchart natin. Ito yung mga geometric shape na merong iba't ibang meaning. Then, ikino-connect natin sila using this one, yung arrow natin. So, meron tayong input symbol. Indicated dito yung input operation. Then, ang ating shape for input symbol is parallelogram. Sa processing symbol naman, ito sa processing symbol, tandaan natin, yung usually na nilalagay dito is yung mga arithmetic operations or mga operations at yung kanyang shape naman is rectangle. Then for output symbol, same sila ni input symbol na parallelogram. Then sa output, nilalagay naman natin yung mga output statements. Then flow lines, ayun yung tawag dun sa connector na ito, yung arrow. Ang tawag dun is flow lines na nagko-connect sa first step until the last step. So yung mga lozenges naman, or itong mga to, mga terminal symbols, these are for start and stop naman. So, ito yung makikita natin sa pinakauna, yung start na symbol, and sa pinakadulo ng code, yung stop na symbol. So, familiar naman na tayo dito sa flowchart and pseudocode of program that doubles a number. So, sa figure 1-6, makikita natin sa left side is yung flowchart version, while sa right side is yung naka-pseudocode or yung naka-step-by-step procedure. So, start, then ilalagay natin yung input, tapos ilalagay natin yung process. This involves the arithmetic operations or yung may mga computations. Then, after that is yung output natin, then stop. So, same as the pseudocode. So, nag-start siya, tapos input niya yung number, then yung process, after ng process is yung output, then tsaka mag-i-stop. Meron tayong tinatawag na repeating instruction. So, dito, pwede tayo makapag-create ng loop or yung mga repetition of series of step. Then, dito sa repeating instruction, ina-avoid natin dito yung infinite loops or yung mga repeating na series of logic na hindi natatapos. So, iniiwasan natin magkaroon tayo ng infinite na mga loops. Pero pwede naman tayong makapag-create nung loop or nung series of steps. Pero, pagka nag-create tayo ng loop, is meron pa rin siyang hangganan. Bale, hanggat hindi pa nasa-satisfy dun sa kailangan niya, hindi lang titigil yung loop. Unlike sa infinite loop na wala talaga siyang katapusan, kaya it never ends. So, sa figure 1-8, makikita natin yung flowchart ng ating infinite number doubling program. So, kung mapapansin natin na may nakalagay ditong don't do it dahil, di ba, yung output niya, um, wala siyang ending statement, wala siyang stop or end dito. Dumiretso siya ulit dun sa start. So, meaning nito, infinite lang yung nangyayari sa kanya dahil hindi siya nagkaroon ng ending statement dito na sa after ng output. Kapag gumamit naman tayo ng sentinel value para makapag-end ng program, ito yung mangyayari. So, ito, yung decision natin, yung symbol niya is yung diamond shape. Pwede tayong magkaroon ng true or false or yes or no in terms dito sa making ng decision. Yung dummy value, ito naman yung mga data entry value natin na ah, hindi naman siya kailangan pero um,
nandun lang siya ah, as a props or as a dummy. So, tinatawag din natin siyang sentinel value. Pag sinabi natin na end of file or yung EOF, ito yung marker natin na tapos na or automatically nag-end na yung program. So, ito yung other example sa figure 1-9, yung kapag ka may sentinel value of 0. So, ito yung nangyayari. Dahil namali naman to kasi, di ba, may start tayo. After ng start is i-input natin yung mga need. Tapos nilagyan yan dito ng decision symbol. Meron naman siyang choices for yes and no. Pero if mapapansin nyo, kapag ka nag-yes, automatic nag-stop na siya agad. Di ba mali yun? Bakit naging mali? Kasi um, dito pa lang sa decision, hindi pa siya napaprocess, nag-stop na agad. So, meaning, wala kang makukuha doon kasi yung process niya is nandito pa lang sa set my answer, my number times 2. Then, tsaka pa mapiprint yung output. So, dapat, hindi dito nakalagay yung stop. Kaya namali siya kasi sa decision pa lang, pagka yes, nag-stop na siya agad. So, ito naman yung kapag ka may EOF or yung end of file sa figure 1-10 ng flowchart. So, mapapansin natin, okay, nandito yung start, then nakapag-input pa tayo ng number, then nung nasa decision na tayo, nag-end of file na siya agad. So, meaning yung sa decision niya pa lang, end of file na. So, doon na lang huminto. Hindi na siya mag-proceed dun sa process and dun sa output. So, kahit dito, may stop symbol din dito. So, mali rin yung pinaglagyan ng stop dito. Kaya siya um, naging mali. So, dito meron tayong sa planning, in terms of understanding programming and user environment, sa planning, pwede tayong gumamit ng flowchart, ng pseudocode, ng IPO, yung input process and output, and yung TOE, o then, in terms naman sa coding, pwede tayong gumamit ng iba't ibang text editors, depending sa kung ano yung suitable na gamitin. Pag executing naman, ang kailangan natin is yung input from the keyboard, syempre, para ma-type natin yung code, yung mouse, para makapag-hover tayo ng makapag-hover tayo sa codes natin, and yung microphone. Sa mga outputting naman, nandito na nakalagay yung mga text, yung mga sounds, and yung even yung images. So, meron tayong tinatawag na plain text editor. So, ito, yung mga ganitong editor, ah, similar sila dun sa mga word processor natin. Pero, hindi applicable sa kanila yung mga features na more advanced and mas madaming na-offer. So, yung mga text editor na may integrated development environment or yung IDE, dito, mas advisable siyang gamitin para um, mas advisable siyang gamitin dahil mas madami siyang features, may mga software packages siya na nagso-support sa mga different coding language, and mayroon siyang sariling editor, compiler, and other programming tools. So, basta may IDE or may integrated development environment, mas madami kang pwedeng magawa unlike sa plain text editor. So, ito yung itsura um, nung code natin. Ito yon using C Sharp to sa figure 1-12. Um, sa C Sharp, number no,
number doubling program in Visual Studio. So using Visual Studio and C# programming language, ito yung code niya para para ma-implement yung ah, kapag nag-input ng number is madodouble. Meron tayong tinatawag na command line. So, dito tayo nagsusulat ng mga code natin sa command line. So, meron din tayong GUI or yung Graphical User Interface. Ang ginagawa nyo naman or ang use nyo naman is ina-allow niya yung mga user na makapag-interact dun sa program. So, ito yung itsura ng figure 1-13 natin. Ito yung output na nung pag-execute natin dun sa number doubling program doon sa ating command line environment. So, 'di ba, 'di ba una, kailangan muna nating kunin yung number. So, kung 13 'yon, yung number na 13 is madodoble kaya siya naging 26. So, ayan yung tsura ng output. So, same lang naman ang logic to, pero ito is naka GUI environment. So, itong isa naman is naka command line environment. Itong GUI environment or yung graphical user interface environment, ganito yung itsura niya. So, ayun, since 1940s, yung mga modern computer program is na-develop na nung time na yon. Kaya yung mga mas bago na programming languages, um, mas maganda na silang gamitin dahil ah, mas naa-adapt nila yung natural language and mas madali silang gamitin kasi madami ng guides, madami ng open source na pwede natin pagkunan ng code. And pwede na tayo ditong makakapag-create ng mga self-contained modules or program segment. Unlike dati na lahat ay mano-mano. So ngayon, mas madali na yung paggamit natin ng programming. So meron tayong tinatawag na procedural programming. So, excuse me. So nakafocus to dun sa mga procedures na kine-create ng programmer or yung mga kine-create natin. While yung OOP or yung object-oriented programming is nakafocus naman siya doon sa mga object or doon sa mga things na um, na nakapaloob doon sa code and kung ano yung mga features na naandun. So, yung mga attributes nila and kung ano yung behavior. So, ito yung summary. Yung hardware and software accomplish the IPO. So, ito yung na-accomplish nila, yung input processing and output. So, yung logic is kailangan tama yung pag-develop natin para mag-run siya ng walang error. Pag sinabi natin logical error, mas mahirap siyang malocate or mas mahirap siyang makita unlike sa syntax error. Kasi yung logical error, it's either na mali ka lang ng placement of the signs or na mali ka lang ng mga condition, logic error yon. Then, yung flowchart, pseudocode, IPO chart, and yung TOE chart are all used para makapagplano tayo ng logic. So, ito, avoid lang din natin yung paggamit ng infinite loops, lalo na kapag for sentinel value siya. Kasi yung infinite loops, it really never ends. So, hindi siya advisable gamitin. So, uh, gumamit tayo ng mga text editor or ng mga IDE para makapag-compile tayo ng ating mga program statements and makapag-run tayo at maging maayos yung itsura ng output. So, ina-advise ko na yung compiler na gamitin nyo is yung meron ng IDE para
more features and more capabilities yung kaya niyang i-perform. So, ayun yung last page nung topic natin na sa Module 1, which is yung overview para naman sa computers and programming.